It's a wonderful day, guys. Nandito tayo to review this Jetur Ice Cream automatic transmission pure electric vehicle. And in this episode, I'll be giving you my 10 most dislikable features on this electric vehicle. Okay? Tara, check na natin. Let's do this! Let's do this and watch Tito. Let's do this. Let's do this and watch Tito Rich. 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 Let's go! O sige, manood kayo kay Tito Rich. Lagi po kayo manood ng Tito Rich, siyempre. Guys, papalo Tito Rich sa mga vlog. So yung gulong niya, guys, 12-inch, 145 by 70 by R12. So maliit lang. Then yung kanyang suspensions, MacPherson independent suspension yung harap and 3-link non-independent suspension sa likod. Tara, pakita mo yung suspension sa ilalim. So ayan, guys, yung suspensions niya. So para rin siyang legit na kotse suspension. Then meron lang siyang 3 doors. Ito yung isa, dalawa, driver, and yung sa back door. Ito yung kanyang charging cables. So yan, charging cables niya, guys. Ito yung sasaksak nyo dun sa harap, and ito 220 socket. Along with the manuals, guys. Puro manual lang ibibigay sa inyo kasi wala naman tong PMS booklet dahil hindi ito nagpi-PMS. Okay. Ito. So, ayan, guys, yung gas. Sorry, hindi pala to gas. So, positive at negative ang tawag pag mga electric vehicles kasi wala siyang gas. So, ito ang go, ito ang stop. Ganun lang kasimple. Wow! So, ito yung go, ito yung stop. So, walang gas and go dito kasi hindi nga ito gas, hindi rin diesel. Electric. So, electric plus which is speed up or slow down. Okay, then dito, basic, busina. Ayun, busina rin siya na parang kotse. May tire pressure alarm din ito. Yun ang kagandahan. And rear reversing radar. Okay. Multifunction din yung steering wheel. And syempre may aircon. Yan, 4 na aircon vents. Sabitan dito ng cellphone. Wala lang tong electric charging. Yan, may RFID na pala to. Then 3 lang kanyang guys, gear shifts. Ito yung reverse, neutral, and drive. Then, yung mga windows. May handbrake pa rin to. Okay. Then, may mga USB ports. Left side and right side. Ito rin, yung mga normal na mga controls sa normal na vehicle. Meron din siyang wipers. Okay. Yan, ilaw dito. Visors, walang mga mirrors. May handles. Okay. Second row seats. Try mo nga, Brent, kung maluwag. Sige, so sasakay si Brent. 5'8" size na adult. Tingnan natin kung magkakasya. Ayaw gumalaw. Ayun, kamusta yung legroom? Headroom, 5'8". Okay naman yung headroom. Kaya hanggang 5'9". Parang Wigo, no? Parang likod ng SUV, yung pinakalikod. Bakit malaki? Hindi, malawak. Masikip. Pero walang space yung tuhod o tama lang. Ayan, 5'8", 5'9", kasya pa, guys. Ayan, no? Ganda, comfy naman. Comfy yung seats. Maluwag din dito sa
legroom ng drivers at first passenger, right side passenger. Ayun. Ang cute ng gulong. Super cute guys. Walang fog lamps. LED lahat ng kanyang lights. Buong buo pa. Walang gas-gas yung front grille. Ang cute na cute. Super cute na sasakyan. Unang langhap. Bango. Ganda. Door handles. Manibela. Buong buo. Hatchback type siya. 699,000 pala guys. Ang brand new price nito. So battery type. Lithium ion yung battery. Maximum speed nito 100 kilometers per hour. Mabilis din pala oh. Maximum range 170 kilometers ang tatakbuhin ng fully charged na battery. 20 kilowatt hour ang kanyang maximum power. Maximum torque niya ay 85 newton meters. Pareho lang ng Toyota Wigo. So, ang dislikable features ko lang niya guys, ito, yung ground clearance. Ayan o, baba. 120 millimeters ang ground clearance. 120 lang yan, ang baba. Kasya, cellphone ko. Kasing taas ng, konti na lang. Kasing taas lang ng cellphone. Yung ground clearance. So, yun, 12-inch tire. Dimensions niya, ang haba niya guys 2,980 millimeters. Okay. Height niya, width niya is 1,637 millimeters. So maliit na maliit lang talaga siya. Yun, basic na basic lang yung mga nandito guys. Hindi siya tulad ng mga high-end and expensive na fully electric vehicles. Tapos ayan, may cover dito. Nandyan yung battery packs niyan guys. Ito yung seats for 4 passengers only. Okay. Ito yung AC. Okay. Maximum airflow. Ito kung saan nyo itututok yung AC. Sa paa, sa taas. Then yung mga aircon vents. Lightings. Ayan. Standard. Ito lang mirrors. Speakers. Ayan, may speakers dito guys. Cup holders. Dito rin merong hindi cup holders parang key or card compartments. Ganda, canvas material yung seats. Ayan iCar. So ayan, ito yung ibibigay sa inyong mga manuals. So syempre wala tong PMS guys. Then ito yung charging cable. Parang charging cable lang ng laptop. Ito. Then ito 220 socket. Then ito yung sasaksak nyo sa electric vehicle ninyo. So nyo sasaksak dito daw sa harap. Tabi ng logo. Ayan guys. Yan yung saksakan. Huwag nyo lang isaksak sa mga ganitong panahon. Pag umuulan, kaya naka siya guys shed sa dito. Sa loob siya ng shed kasi hindi natin alam. Papasukan ng tubig or whatever. Makuryente yung passenger. Huwag naman sana. Ewan ko lang rin kung kaya to ilusong sa baha. Paano pag inabot yung battery pack, diba guys? 320,000 na lang guys, minimum bid price. Auto flare G-Tour Alabang.
acquired ang unit. Sayang naman sir, na-repossess. Regular price nito guys, brand new price is 699,000 pesos. Yan. Yeah. So usually yun ang advantage guys pag EV, syempre environment friendly daw, lower pollution and reduced reliance on fossil fuels, mas matipid daw sa gas, syempre walang gas, kuryente lang. Then lower running cost kasi kuryente lang ang gamit, often cheaper than gasolines. Home charging lang guys, so convenience ng charging sa bahay nyo lang, pwede ka na magpa-charge. And meron na rin mga malls, lalo sa mga Ayala malls, meron na silang charging station. SM and Robinsons malls pala, meron na mga electric vehicle charging stations. Government incentive, kaya lang hanggang 2030 na lang guys, 5 years na lang to have this favorable incentive ng mga coding and taxes incentives. Yun yung mga advantage niya. Instant torque din and quick acceleration, hindi na siya bumubuelo. Smooth and quiet operations, tahimik, napakatahimik nito guys. Generative braking din to. EVs utilize generative braking, ina-capture niya yung energy during deceleration. So ito naman guys yung mga ayaw ko sa electric vehicles. Range anxiety, diba, hindi ka sigurado kung hanggang saan aabot ang charge mo, baka tumirik. Unlike fuel tank mo, makikita mo kung punong-puno pa at kung hanggang saan, at maraming gas stations. Yung mga charging stations kasi guys nasa mga malls lang, which are at NCR. Okay, then ito 8 hours nga palang charging guys, matagal-tagal din yon, matagal na antayan. Kung nagmamadali ka na, malilate ka na, papasok ka sa office, bihira rin yung mga charging infrastructure, hahanap ka pa ng mga areas na meron lang nito. Hindi rin lahat ng Ayala malls, hindi rin lahat ng Robinsons malls meron. So medyo mahal kasi mahal nga yung battery. Then nag-degrade yung battery over time. EV batteries can lose capacity leading to reduced range, potential expensive battery replacement. Sabi nga nila yung batteries daw almost same price na ng buong unit, or almost half kung konti lang yung papalitan. Then weight, mas mabigat din ito guys compared sa normal sedan. Then low top speeds rin ito guys, tulad nitong unit na to is 100 kilometers per hour ang maximum niya, while the regular sedan like the Vios, Mirage can reach up to 120 to 150 at normal driving capacity. So ito hanggang 100 lang. Bilis din naman, pero yun nga lang. So ayun yung aking mga likes and dislikes sa unit na to and sa electric vehicles in general. Tingnan din natin yung under chassis niya guys. Yan no. So yan, makikita ninyo yung under chassis niya. So yan, kita naman guys. Gulong niya kasi 12-inch tire lang, 145 by 70 by 12. So medyo maliit talaga. Then ground clearance niya 120 millimeters lang. Ayan, mababa talaga. Ang Vios ay around 133 millimeters ang ground clearance. So mababa talaga to. So maganda rin yung suspension niya guys, hindi ito maalog at hindi maugat. That's it guys. So those are my 10 most dislikable features. So is it a baby or is it a beast? Masasabi ko lang, beast na nagtatago sa exterior ng baby. Dahil beast na beast ito guys. Thank you. God bless. Oo.